Umuunlad na raw at yumayaman na ang Pilipinas. Totoo, may patunay ito? Baka budol ha? Kasi syempre ang gusto ng Philippine government, mga kababayan, ay magtiyaga kayo, no? Diyan sa Pilipinas sa halagang 500 para sa inyong Noche Buena. Eh, di ba nag-vlog niyan si Mangga na prutas pa nga lang? Ah, prutas? Para may kilala tayong prutas na maraming mata, no? But of course, hindi lang po sa medianoche, sa Noche Buena rin nagre-ready na tayo ng mga fruits, hindi ba? Minsan advance na nga yung 12 fruits natin for the new year. Well, how many days? 12 days of Christmas, right? Ilang prutas ang hinahanda, mga kababayan? Sorry, nalimutan ko na. Kala mo, tagal ko nang wala sa Pilipinas, ano? But yeah, ilang prutas po ba, ilang variety ng fruits ang nilalagay natin sa pagkainan? Parang 12, no? Just like the 12 days of Christmas. Yeah, 12 klase ng prutas, right? Kung kaya, no? Kasi kami hindi namin na-achieve yan nung araw. Parang ang nilalagay lang namin sa pagkainan namin na iba't ibang klase ng prutas, saging, lalo na nung talagang dayok-dok kami mga kababayan, nung kami kabataan, nung mga bata pa kami. Saging, alam niyo yung chesa, yung tisa na prutas, yung matamis naman pero nakakahilo. Parang may lason yung prutas na yun eh. Naka-team kayo nun? Yung para siyang mayabo siya mga kababayan, matamis naman, kulay orange. O kasi libre lang yun sa amin, no? Parang walang masyado. Hindi nga yata pinipeste yung puno ng chesa. Tama ba? Makahanap nga ng picture niyan, chesa. Sandali nga. Familiar ba kayo? Right? Para siyang, 'di ba, egg fruit ang tawag. Oo, kasi para siyang itlog na nilaga, mga kababayan. Yung chesa. Tropical fruit with a sweet custard like, oh, parang custard talaga siya. Yan yung mga hinahanda namin sa ano, sa hapagkainan kasi nga hindi naman namin yan binibili. Madagta to eh, no? Hindi namin yan binibili. Parang pinipitas lang namin sa tanim ng kapitbahay yan, chesa, no? Nakakahilo yan mga ating. So ito yung mga prutas na hindi na binibili, okay? Tingnan natin kung talagang mayaman. Ano na ba, may mga apple? Siyempre sa amin sa Kabisayaan, kapag may apple ang inyong prutas sa New Year at lalo na sa Pasko, eh mayoman na kayo ng bonggang-bongga. Nakakatikim lang naman kami ng apple noong araw kapag kapaskuhan talaga, mga ate at kuya, no? Kung may mga grapes kang ganyan. Pero sa amin kasi may pinya, libre lang din pinya, no? May mga tanim kami, yung mga tito-tita namin, may mga tanim na pinya sa kabundukan. So yan yung mga nilalagay, no? O kaya naman, kapanahunan ba ng star apple? Kay Mito, mga ating. Kapanahunan ba yan? So, parang yun yung mga common na nakikita kong prutas sa pagkainan namin eh. Hindi nga makulay eh. 'Di ba iba pa rin talaga kung meron ka diyang mga paubas, no? Tsaka pamansanas, 'di ba? Mga pamelon, gano'n. Sa amin ano lang talaga 'yan, minsan nga hindi na prutas ang nakalagay sa hirap ng buhay, minsan kalabasa. Kalabasa! Kaya naman balimbing o kaya iba. Alam niyo yung iba, mga ateng? Shoutout sa mga Bisaya diha. Ay, alam niyo yung iba? O, di niyo alam yun ano? Teka, mahanap nga ako ng iba. Yung panglinis ng kuko, kapagka, ayan, iba. Ano ba yan? Mamaya tayo pumunta sa discussion ng apakayaman na, ito, ano tawag din? Kamyas, right? Kamyas ito, no? O, shoutout sa mga Bisaya, diha. Kamyas. Oh, ayan. Pero yun, nilalagay namin yan sa hapagkainan pag bagong taon kung wala talaga kaming at least may naka-display na prutas. Hindi yan prutas, 'di ba? Pampaasim to ng mga sinaing, paksiw-paksiw, ganyan. Right? Binibilad to, no? Pampaasim. Kaya pinangsisigang to, 'di ba? I think so. So, alam niyo yung kahirapan na ganyan. Kung ano na lang yung prutas na mapitas. Kung pwede nga lagyan ng buko, lalagyan mo na rin ng nyog sa lamesa. Ay, prutas din naman ng buko ha. Pagkalaki-laki ng buko, no? Bunga ng nyog, prutas din naman yun ah. Talagang kaawa-awa nga naman na. Pero hindi namin naiisip yun ng kabataan namin na mahirap ang buhay. Pero syempre, parang ina-achieve nga talaga natin yung pagkarami-raming prutas tuwing bagong taon. So, mayaman na baga talaga ang Pilipinas? Maunlad na ba? May mga flying cars na ba? May bullet train na ba? Ha? Bonggang-bongga na ba ang mga skyscrapers katulad ng ating thumbnail? No? Talagang actually mga kababayan, yung picture na nakikita nyo dyan, ay picture talaga ng Maynila. Pero nilagyan lang ng mga flying cars and nilagyan yata ng bullet trains. Pero kuha yan ng mga skyscrapers, I think along Pasig, no? Pero hindi naman ganyan kamoderno. At hindi naman ganyan kayaman at hindi naman ganyan kalinis ang ilog Pasig.
Pero luminis-linis nung panahon ni Tatay Digong, hindi ba? Pero mga panahon ni Erap, dumi-dumi yan, yung panahon ni Gloria. I don't know, kailan ba? Shoutout sa mga taga-Pasig. O, Ate G, Ate G. Hello, mga taga-Pasig dyan. Hello. O, di ba, malinis. Kailan luminis ang Pasig? Kaninong termino? Basta ang alam ko, umokay talaga yan panahon ni PRRD, ano? Pero panahon ni Ngoy Ngoy, parang hindi masyado. Lalo na yung panahon ni Ramos, tsaka ni Erap. Pag dumadaan kami dyan, talagang panalo ang water lily at tsaka mga basura ever, no? Anyway, kung umuunlad ng Pilipinas, ano ang proof? Tumataas na ba ang ating GDP ratio or something? Ang GNP or what? Kung ano man yung mga metrics na sukatan, hindi ba? Nagbo-boom na ba ang tourism? Okay, mura na ba ang gastusin? Mura na ba ang bilihin? Mura na ba ang cost of living? Nakakapagtabi na ba ang mga Pilipino? Nakakapag-save na ba? Nakakapag-invest na ba? So napakarami kasing sukatan. Pero ano itong sinasabing parang ang yaman na ng Pilipinas? Kasi nga po, bumabaha ng pera ngayon. At ito, balita ng Philippine Star, mga kababayan, ay ang Pilipinas daw ay nag-announce ng contribution na $200,000 to the UN Central Emergency Fund or CERF for next year. So 2026, reaffirming its commitment to effective, principled, and solidarity-based multilateralism. Magdodonate ang Pilipinas, mga kababayan, or magko-contribute ng $200,000. Magkano to sa Philippine peso? So kung $200 nasa 12,000 pesos, no? So kung sa 12 million, magbibigay ng 12 million or 120 million. Nasaan ang calculator natin, mga ating? Open tayo ng calculator nga ni para kapag bigla ang math kasi calculator nga ni Gid. Sige, mag-compute tayo. Although pwede naman ng mabilisan yan, pero sige. $200,000. Hindi pala nakikita. Baba. $200,000, multiply natin yan sa 59 pesos. Sige. Kasi almost 60 pesos na ngayon ang $1 eh. 11 million or 12 million. Ano ba sabi ko? 120 million. Nasobra tayo ng pag-move ng pagdagdag ng zeros rather sa computation. So magdodonate ang Pilipinas ng 12 million. Talaga? 12 million? Oo, almost 12 million eh. So, sige, 12 million halimbawa nga. I-divide kaya natin ito. Let's say, ibigyan natin ng tigfa 500 pesos na dagdag ang mga bawat pamilya na may 2 anak, may 2 magulang, so 4. Ilan kaya ang mabibigyan natin ng 500 pesos? Ilang families kaya or family ang mabibigyan natin ng tigli 500 para madoble man lang? Kung halimbawa kung generous talaga at maraming datong ang Philippine government. Kung maraming pera, no? Divide natin yung 12 million. 24,000 household, mga kababayan, ang mabibigyan ng tigli 500. Kung yung i-donate or i-contribute natin sa, ano ba yan? Anong pautot yan? Sa UN Central Emergency Response Fund. Ano na naman ang mga pautot na ito? Miyembro ng UN. Di ba pwedeng kumalas na lang dyan? So siguro kaya rin masama ang loob ng ICC sa Pilipinas. No, kumalas tayo, syempre, nagbibigay tayo ng dagdag na pondo sa mga ganyang organisasyon. Right? Bilang miyembro. Right? Syempre, magre-raise sila ng pondo. Ang bawat miyembro mag-aambag. Kami mag-aambag. Nyeta kayo, dagdag gastusin pa kayo. Wala naman kaming mapapala. O ginanto nyo pa si Tatay Digong? Ay, hindi na, oy. So sa UN, ano mapapala ng Pilipinas sa UN na yan? Magdodonate tayo ng ganyang amount. Tama ba yung computation ko, mga kababayan? 200,000 multiply mo sa 59 is 12 million almost. Or kung 60 per dollar. Ang daing datong nangiwi na ito Kung marami tayong pera, mga kababayan, bakit tayo binabaha? Bakit giba ang mga flood control? Bakit substandards? Kulang sa budget? Ganun ba yun? Bakit hindi maibalik ang pera ng PhilHealth kung namumudmud pala ng salapi ang gobyerno ni Ngiwi?
Bakit hindi matapos-tapos yang subway na iyan? Kumusta ang hukay diyan, ha? I think, 'di ba nagkaroon na ng somewhere there in Pasig parang meron diyang ginagawang station, ng subway train natin. And also doon yata nagsimula ng paghukay sa North EDSA, hindi ba? Or maybe ang simula ng hukay ay somewhere in Ortigas sa may Meralco Avenue. Shoutout po sa mga taga Maynila. Pero yan nga, yung Pasig rin, kinlose kasi yung bandang Capitol Commons na yan sinarado, di ba? Shoutout sa mga taga Pasig. So, kinlose yan and then mukhang nagkakaproblema, baka nga po hindi matuloy pa yan or madelay pa dahil nga parang nagkakaproblema tayo sa mga right of way or something dyan sa Makati or maybe in BGC dahil nga syempre dapat madaanan talaga ng subway ang BGC bilang isa sa maunlad na lugar ng Pilipinas, hindi ba? So mukhang nagkakaproblema po dyan. I don't know, mga Bina yata yung may issue. Also mga kababayan, yun nga yung kinuhang pera ng PhilHealth, so kukunin pa next year sa budget natin. Ano na naman ang gagawin at ano na naman ang mga hakbangin ni Yue kung bakit kailangan mag-contribute? Baka may hihingi na namang tulong yan sa UN, baka may gigipitin na naman or something, I don't know, baka sasali na naman sa gulo or gera, I don't know. Pero bakit magbibigay ng pera? Investment daw ito. Talaga ba investment? It's an investment we are contributing so that they can take care of. Hindi ba natin kayang alagaan ang ating sarili? Kailangan tayong sumandal sa UN. Bakit may kaaway tayo? May kadigmaan tayo? Bakit kakampi ang UN sa atin kapag giniyera tayo ng China? Bakit? Uunahan ba tayo ng China? Ano mapapala ng China sa atin? Lit-lit natin. Kailangan ba tayo ng China? Flood control, X. Fund control, push. Ay, ganun ba yun? UN or ICC? Nag-i-invest daw si Ngiwi or magbibigay sa UN para sa kanyang future protection. Ganun ba? While we are a recipient of international humanitarian aid during calamities, we must also be able to give when we can. Tumatanggap daw tayo ng donasyon from the UN. So magbigay din daw tayo. Talaga ba? Ang tanong, kumusta yung mga binaha? Like sa Cebu, yung mga nilindol, kumusta yung mga donations? Natanggap na ba? O yung mga nagkandaanod ang bahay, na-relocate na ba? Nakapagpa-renovate na ba? Sa hirap ng Pilipino at Pilipinas may gana pang mag-donate sa DAO. Yun na nga, nandito pala sa comments. Sa daming binaha, hindi halos natulungan, nag-donate pa sa labas. Mga kailangan sa ospital, maraming kulang. They should prioritize the Filipinos. Agree ako dito mga kababayan. Sabi ko na hindi talaga mahirap ang Pilipinas, pinahihirapan lang ng mga korap. Alam niyo totoo ito, no? Sino nagsabi nito? Si Mira Sara. Mira Sara? Korean ang pangalan. Alam niyo ang katotohanan mga kababayan, marami namang pera ang Pilipinas. Maraming nagtatrabahong Pilipino. Maraming buwis na pinagkukunan ang Pilipinas. May mga GOCCs, government-owned and controlled corporations na kumikita naman, nag-generate naman ng income. Kung tutusin, self-sustaining ang Pilipinas. Even sa pagkain, di ba? Maraming farmers. Kumbaga, even yung tourism ng Pilipinas, kung i-boost lang talaga mga kababayan, ang laki ng iuunlad ng Pilipinas. Nga lang at bulok ang nakaupo at going back sa GOCCs, ganito ba ang mayaman? Magbebenta ng property? Or government-owned na corporation? Ayan Pagcor mga kuya, Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman Al Tenco or Alejandro Tenco said the planned sale of Casino Filipino branches could generate 30 billion to 50 billion similar to earlier estimates. Bakit ibebenta? So ang Pagcor ay ipa-privatize yung itong mga casino, itong Casino Filipino, so meron sa Tagaytay, hindi ba? Aside from like malapit sa airport para may Casino Filipino dyan anong lugar yan? Paranaque, right? May Casino Filipino dyan. Marami naman yan. So, isa nga po yung nasa Tagaytay, yung parang, overlooking yata ng, is it overlooking though? Nadadaanan ko yun nung pumupunta ko ng Tagaytay There's a Casino Filipino there and then may mga friends nga ako na nalululong din sa paglalaro dyan. So, ibebenta. So, kapag binenta yung 30 to 50 at nabenta ng 30 to 50 billion, saan gagamitin ang pera? Hindi na ba kumikita? Palugi na ba yung casino na yan?
Eh, marami namang inchik sa Pilipinas, marami din namang sugarol, eh. Matter of fact, yung mga friends ko nga naglalaro diyan. O isa yan sa pinakasikat na ano, na aside from Okada or what? Aside from mga sweepstake kineme, 'di ba yung Casino Filipino? So bakit ibebenta? Itong Altenco mga kababayan, may skandalo 'to, I think itong Altenco na involved sa ano, biggest contractor daw. Teka nga, hanapin ko para maisingit natin. Total na ba? Ba't kasi nagbebenta at bakit ibebenta? Total nabanggit na tong Altenco. Contractor. Ano ba itong mga nakaupo, mga ating? 'Di ba? Ano itong mga nakaupo ito nakaposisyon sa gobyerno? Bakit involved sa... Naalala niyo itong, was it Pagcor yung nagpalit ng logo na ang mahal-mahal ng binayad? Oh, teka lang ha, ito mga kababayan. Pagcor's Altenco, Marcos's friend, big-time contractor. Oh, yan na. Infrastructure project, sabi ng makakaliwang grupo, ng gobyerno pinagkakitaan ng mga crony ni Marcos. Yan. Mga infra projects. Conflict of interest or just coincidence? Bakit nga naman inappoint yan? Tapos, see? Hindi lamang mga campaign donor ni Marcos ang ba't nag-donate ba yan si Altenco? Sa mga infrastructure project ng gobyerno ni Marcos Jr. sa article na inilabas ng Rappler na pag-aalamang nakatanggap rin ng maraming proyektong infrastruktura, yada si Cadiz. And si Chief Alejandro Tenco, ang mga infra project ng gobyerno ay hindi lamang ginagamit sa kickbacks, pinambubusog din, sabi ng makakaliwang grupo. Alam nyo, Rappler ang unang nabingwit ng babaeng ahas na maging sa kanila na sumamba sa kanila. Ngayon bumaliktad na yung Rappler. Mamaya may pag-uusapan pa tayong isa. Taga-Rappler mga ating. May nakalkal ang Rappler na baho ng pamilyang Magna. Okay? Yeah. So, bakit iilan lang? Katulad ngayon, Rappler lang nagbabalita patungkol dito sa contractor pala itong si Altenco. Nasa gobyerno ka, contractor ka pa. Eh kung contractor ka, maybe tumatanggap ka ng, 'di ba, ng flood control projects. Tapos may posisyon ka sa gobyerno, teka. Sa bidding, ikaw malamang ang nananalo kaya nga nakatanggap ka ng contract. That's conflict of interest. Sino may sabi kanina? Conflict of interest? Ayun, no? Tenco, Pagcor, ethical governance, kuning. Conflict of interest or coincidence lang daw? Nasa Pagcor si Altenco. Mayaman ang Pilipinas, tapos pinagbebenta yung mga kumikitang kabuhayan ng Pilipinas? Anong klase yun? Kailan talaga yayaman ang Pilipinas, mga kababayan? Sa kamay ba ni Marcos Jr.? Sa kamay ba ni Raffy Tulfo? Or sa pamamahala ni VP Sara? Itulot kaya ng nasa itaas na umupo ang isa pa ulit na Duterte? Kaya ba ng boto ng mga Pilipino na iluklok ang isang Duterte ulit? Or dahil nga nandyan ang Miro na pinaghihinalaang lumuto ng eleksyon nitong nakaraang Mayo, hindi natin mapapaupo si VP Sara. Next year, i-impeach ang ating Vice President, balak ring ipakulong, magtagumpay kaya ang mga demonyo. May pag-asa pa bang yumaman ang Pilipinas? May pag-asa bang ang pera ng Pilipinas ay mapunta lang sa mga Pilipino muna bago ang ibang lahi at ibang institusyon? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po.